Psalm chapter 147, verse 15 to 18. Psalm 147, verse 15 to 18. Okay. So, in dinhi, he sends his orders to the world, how swiftly his word flies. He sends the snow like white wool. He scatters frost upon the ground like ashes. He hurls the hail like stones. Who can stand against his freezing cold? Sa Bisaya pa, verse 15. Mumando siya ug kini moabot dayon sa kalibutan, ipadala niya ang nibi sama sa balibo sa karnero ug katago niya ang yelo sama sa bug. Ipadala niya ang ulan nga yelo sama sa graba, walay makaagwanta sa katugnaw na iyang ipadala. Ang Dios maga panalangin siyang pulong. So, if you are updated sa balita karon na ang Australia pertika, perti, nagdilaog ang kalayo, grabe kainit, apan ang US, ang Russia, grabe gid ang pag-snow, pagkatugnaw. So, opposite silang duha. Now, gani sa Russia, nga nakita na to, ani ako nakita, ang snow, ang ice, ni kat-kat nagyud sa pila ka story sa apartment or sa building. Ang mga balay natabunan na. Natabunan na sa snow. So, daghan na nangamatay tungod sa katugnaw, tungod kay munay nahitabo sa ilahang lugar. Kung tanaw na to unsay, mahibaw na to nga mensahe about sa snow or navy. Navy sa Bisaya. So, ingon din nga, dili na aksidente nga nahitabo. Ingon pa sa atong gibasa, he sends his orders to the world. Nagmando siya sa kalibutan. He sends his orders to the world. How swiftly his word flies. Pagkadali gayon, nahitabo ang iyang mando. He sends the snow like white wool. Iyang gipadala ang niebe sama sa balhibo sa karnero. Puti na gid kaayo ang palibot sa mga dapit nga diin. Ipabugnawan ni Lord. O ganong nihatabo na. Dili na aksidente na hitabo na ay reason anak mabaw anak to na karon. Ug matod ba dinhi, he sends the snow like white wool, he scatters frost upon the ground like ashes. Iya kining pa bungkag matod pa ang maunga kining snow nga dili sa yuta like ashes daw abog. And he hurls the hail like stones. Matod pa iya kining katag matod ba og kinsay makaagwanta sa kabugnaw or katugnaw niini. Utod daghan na kaayo ang nangamatay. Di ka kaagwanta sa kabugnaw. Magkurog na ka, di na ka kaagwanta. Ang imong lawas di na, wala na kainiton. Kay tungod sa kabugnaw, mamatay gyud. Tudo na daghan nangamatay. Kinsa daw kuno natugot anak? Si Lord. Gisugo kuno ni Lord. Nganong ingana na siya nga nahitabo. Kay si Lord nagtugot anak. Ug matod pa sa Revelation chapter 16 verse 21. Revelation chapter 16 verse 21. Usa kini ka plague. Usa kana ka tunglo sa Dios. Usa kana ka hampak sa Ginoo. Revelation chapter 16 verse 21. Ngano nahitabo na. We have to consult the Bible. Kinanan atong sutaon ang Biblia. Atong pangitaon ang kamaturan. Anong nangana man na siya? Is it because the global weather condition? Tanaw na to. Okay, Revelation chapter 16 verse 21. 21. Nangahulog. Nangahulog gikan sa langit. Ngadto sa katawan ang dagkong mga yelo nga ang matag usa may ibugaton nga 50 ka kilo. Ug gitunglo sa mga tao ang Dios tungod niining makalilisang nga katalagman. It's a plague, it's a curse. It's a reckoning from the Lord. Usa ka
ah, paghukom sa Ginoo. May gani ni karon kay dili pa giningon na koy katong ang 50 ka dana mo to nakita na kung ang ice tagsigdag ko jud kay sandan nga hagbong. O tagsa kabloki. Karon ato nakita sa Russia, dili nga nakabloki pero grabe gidikat-kat na sa ilang apartment. Takas nang kay kat sa apartment. Ang balay, ang atop na lang nakita nagikuan gid sa snow. Gibulit sa snow. Kisa may makasurvive ana nga unsa mo paggawas kung wala kay konsumo na bilin sa sulod. Patay gid ang tao. Grasya na lang gid sa Ginoo kung mabuhi pa ka. So man nga na umaabot sa kadalagman kung ang tao dili gyud magpatuo sa mga pasidaan sa Dios nga maghinulsol, na magtarog pangalagad, magseryoso pangalagad kay seryoso himog kabuang. Ang katalagman gakaduol na iphamtang sa Ginoo. Kung naatay kadlok sino magtarong na tagpangalagad ikay magpalingog-lingog lang ta. Kuyaw kung Ginoo masuko, walay makapakgang sa iyang kasuko. Makalilisan ang Ginoo makasuko. Arang-arang na ning tao masuko, kung ang tao Ginoo na gani masuko. Kuyaw gani masuko. Man ang tao nagkadok sa Biblia sa Revelation nga ang matarong mo sa muto ka matarong. Ang balaan mo sa muto ka balaan. Nga naman kinitakot man sila sa Ginoo. Seryoso nang alagad si Ginoo. Di kay pa-serious lang ka aron dinong serious pero dili tinuod nga serious. Kabalo sila nagpiki-piki rata. Sa tinuod lang. Dili na tumailat si Lord. Di unsa na to aplikar ang pulong. Gapatapos na ang kalibutan o gaham samtang gapatapos ang kalibutan gakangilgig ang panghitabo. Muna ang mga matarong gakahat sa mutong kataro kahat sa mutong hadlos Ginoo. Because munang maayong epekto sa pulong sa Ginoo. May nadlukon tas Ginoo. Ug pwede ni nga kana dili aksidente. Makalilisa nga katalagman. Okay. Ato sa pansa. English isa dili kaayo pansa. Sa Bisaya kay kuan. Let's see that 16 verse 21. There was a terrible hailstorm. Makalilisa nga hailstorm or mga nibi nga kuan. And hailstones weighed as much as 75 pounds. Pounds ang gamit diri. Sa uban kilos, 75 kilos. Fell from the sky onto the people below. Gikan sa ibabaw. Paingon sa tao gid mahagbong. Depende asa dapit kini sa tao gid kuno mahagbong. Pero sa uban lapita kita na ko anay lugod gani. Kini kani karon mura gyapon. Uyaw. And then they cursed God because of the terrible plague of the hailstorm. Tanaw sa katigas mga tao imbes maghinulsol gitunglo pa nilang Ginoo. Nganon ingana ni tapo. So ang mga tao masuko kung ay katalagman, it means ingana na sila ka tig-a nga naharian sa kaaway. Dili ka katunglo sa Ginoo kung Espiritu sa Ginoo na animo. Balikon ako, di ka katunglo sa Ginoo sa katalagman nga panahon kung ang Espiritu sa Ginoo nimo. Kung dili damor ka maghinulsol. Pero once gani mo reacta sa pulong sa mo, reacta sa tong sitwasyon nga negatibo, it means dili jud Espiritu sa Ginoo naa nato. Ana ra nakasayon pag determine, pag-identify unsa nga espiritu na nato. Ang Espiritu sa Dios maghatag nato pagpaubos, maghatag nato paghinulsol, maghatod nato sa paghinulsol. Dili pag-react, dili pagsukol sa Ginoo. So muna, ang pipila sa man sa isa, snow or niyabi. Gipadala si Ginoo kay nasuko si Lord. Pwede na dili sa to ilubong. Kawa pa pa malubong kay dili basta malubong. Anyway, dili man to sila mga baho kay na-preserve man. Terrible. Magkalilisang yun siya. Muna nga, atong sa taon akong kagalingon, nanabatay kalisang sa Ginoo.
Kaya kung wala pa tayo kalisang sa Ginoo, dili jud maayo atong kinabuhi karon ug ugma. Isa na timail nga natin kalisang sa Ginoo, na kalisang natin kadlok sa Ginoo. Panahon nga ting tigom, nagpakita kag respeto sa Ginoo. Ting worship, nag-worship ka. Ting ampo, nag-ampo ka. Ting daig ka. We are not causing trouble, distraction. Inga na. Sa akong pagsabot sa Biblia, every time magsugod, akong giisip nga Ginoo, akong kaatbang. Nasa kutubangan, nagatubang ko sa Ginoo. Katagsa-tagsa man ta, ka, paduol sa Ginoo, dili man as a group. Individual ta. Individual ta. Sumatod pa dili gipadala sa Ginoo dili to accident na ay reason. Ang tanan nga nahitabo sa kalibutan gitugot ni Lord dili accidental. Matod pa sa Revelation, usa ka judgment. Usa ka hukom ni Lord nganong ingana. Iyang gihagbong ang navy or hailstorm from heaven na peting bukata. Asa na ipaghagbong sa mga taong tig-a? Asa daw ni ipaghagbong tunga snow? Sa mga tig-a. O muto gitugno pa nila ang Ginoo sa Revelation chapter 16 verse 21. Umato diri kinsay maka lahutay sa katugnaw matud pa sa Psalm 147 verse 18 bato ganina. Balik ko na to itong Psalm 147 verse 18. Last ato nga buwan. Ready? Verse 17. He hurls the hail like stones. Who can stand against his freezing cold? Kinsa may makaagwanta sa katugnaw sa niebe nga iyang gipat gangat tungod sa iyang kasuko. Kaya na magbugnawon na mas pagpangalaga sino pabugnawon na lang yun. Disod kayo magpabugnaw tas pagpangalag. Diba ka nang sigig bugnaw na itong lawas, dili na gina normal. Diba? Sigig bugnaw itong lawas, dili na normal. Sige na tagabugnaw sa pagpangalaga, dili na gina normal. Mabugnaw na ta magampo, magdaig, mabugnaw na ta musingpa, mabugnaw na ta magbasa sa krusin, mabugnaw na ta apil-apil sa mga kaigsuunan nato sa pagtuo, kaya ang atong ganahan katong mga taong mga clerics, mga dili maayog sinultian, dili maayog binuhatan, kana nga timailhan. Questionable na dyan na. Kung mangutan na ta, mag-identify ta, mag-check up ta sa itong kaugalingon. Dili lang kay maayta mo suti sa itong kaugalingon sa na itong gilantan batang dili. So taon po na ito atong espirituhanon nga bahin kung kabus naman. Kaya mauna ang pinaka-importante. Itong spiritual aspect. Psalm 148 verse 1. Psalm 140, verse 8. Psalm 148 verse 8. Fire and hail, snow and clouds, wind and wither that obey Him. Ang kalayo, atod pa ang navy, ang mga panganod, ang hangin, ug ang kining panahon, nagatuman kaniya. Sa ato pa, nag-obey lang ang snow. Nag-obey lang ang hailstorm sa command ni Lord. Asa siya dapit. Mo purma. Asa siya dapit. Mo blastar. Before ana, naghatag pa si Lord og grace period. Ang mga tao dili naging pagbali-bali sa iyang reminder, sa iyang mga pagpasidaan, sa iyang pagbukaw sa iyang mga pulong. Dili naging mapukaw, kay nangamatay na. Di ba? Sad kaayo. Kita na ako ganina. Ibang putos na.
kaya nangamatay tungod sa kabugnaw. Di nakagwanta sa kabugnaw. Gawas nga di kagwanta sa bugnaw, di nakakakaon. Kawala na kay supply. Kinsa magluto kung weak ka kag immune system daan. Wala. And that's not good. Dili maayo. Muna nga, magbantay dito sa itong pagpangalagad. Kaya kung dili ta magtarog pangalagad, ang kapungod gid sa Lord, iyang ipahagsa. Kapungod sa Lord, iyang ipahagsa. Okay. Namatod pa din sa Job 38 verse 22 to 23. Job 38. Job 38. Hello. Job 38. The first is 38 verse 22 to 23. Nakaduo ka na ba sa mga lawak tipiganan sa mga nibi o yelo? Ala. Nakaduaw ka na ba sa mga lawak tipiganan sa mga nibi o yelo? Have you visited the storehouses of the snow or seen the storehouses of hail? Nakaduaw na ba kuno? Nakabisita na kuno? Nakabisita na ba kuno sa mga lawak tipiganan sa mga nipi ug yelo? Giandam ko kini alang sa pagpanahon sa kasamok. Ang nibi kuno o ang yelo, giandam kuno ni Lord para sa panahon sa kasamok, sa adlaw sa panag-away o sa gubat. I have reserved them as weapons for the time of trouble, for the day of battle, war. Ang lawak, ang balay, tipikanan sa nibi or yelo, giandam ko reserved by the Lord as weapons for the time of trouble. And this is positive. Positive siya. Pero katong ganina, negative. Ngano ganing mabutang ta sa freezer o isda or karne para ma-preserve. Para dili basta dali daot. It has negative and positive implications or meaning ang snow. Muna nga, tarong jud tag pangalagan continually. Kinanglan mo at awat at pattern nga maayong tarong. Dili ta mag-awat-awat anang mga kapangalagad si Ginoo kasinumpang kuy. Nga. Ngano man ito siya? Imo din ang awaton. Kana to makita unsa nay wisdom gihatag Lord sa ato. Maalamon ba ta pag follow pattern? Maalamon ba ta ug sunod sa taong tarong ug matarong? O dito na ta nagsunod sa nagtarong-tarong lang? That's a good question. That's a good realization. Kinsay atong sundan nga pattern kato nagpatarong-tarong lang or kato tarong ug matarong. Remember, daghan kaayo nagpatarong-tarong, gamay ray matarong. During prayer meeting, nagtarong ta og mga pag-ampo. Tarong ta sa panimbahon sa prayer meeting, panimbahon sa Domingo. Nagtarong ba ta o nagpatarong-tarong lang ta? Sa atong pagtrabaho, sa atong balay, unsa man gitan-aw ta ni Lord, dili lang ang sa isimbahan nga atong performance, but daily na to nga ginabuhat, daily na to nga handog sa atong kasing-kasing, handog sa atong espiritu, daily na to nga gipandoy sa atong kaugalingon, gitan-aw ta ni Lord. Kung anang gapita, daghan hindi kahimutan, layo as katalagman ang gapita. Pero ka na gapita, patang daghana, mga dautan, daghan pud magbangutan, bagabot sa katalagman. Tinuod ang grasya si Ginoo.
Na ang grasya sa Ginoo. From abusahan na tong grasya, disgrasya gid sure. Tanaw mo sa Judas nag-abusa sa grasya sa Ginoo. Masa ba nitabo niya? Wala. Wala siya nagdaw-daw. Gini-serve daw ni Lord. Ang navy or yellow para sa time of battle, for the day of trouble, for the day of battle war. And matag pa diri sa Job 38 verse 29. 29. Kinsa may inahan sa yelo nga maoy makapagbagtok sa tubig ug sa dagat sama sa bato. Kinsa man kuno inahan sa yelo nga maoy makapabagtok sa tubig ug sa dagat sama sa bato. Kinsa may makapabagtok? Ang Diyos ra gyud. Katultulan mo ba ang verse 31, mabugkos mo ba ang Pleiades ug mahubad mo ba ang higot sa Orion? Verse 30 to 29, 29 to 30 day. 30. Mao ang nagbabagto sa tubig o sa dagat sama sa bato. So, gipadayag nila, giparealize sa Ginoo sa matag usa nga ang magpabagtok sa tubig nga mahimong yelo kinsa man daw ang Ginoo. O gani encounter na ni sa deliverance, gidala na ang kabuhi ang tao literally, physically, pero ang iyang kalag gidala na sa frozen kingdom spirit. Ibahigda na dito, luoy na kristanan. And when we use the power of God, nga by the sword of the Spirit, kana nga snow, kana nga yellow, kana nga navy, kana nga hailstorm, dugmukon by the sword of the Spirit, aron magawas katong gifrozen dito nga kalag, nga nagbabugnaw na sa pagpangalagad, nagbabugnaw na diha sa Ginoo, makagawas. And by the fire of the Spirit, magmelt ang hailstorm, magmelt ang ice, na-encounter na to, nakagawas sila. Because gusto sa yawa nga ang atong kabugnawon sa pagpangalagad, musamot og kabugnaw nga murag nag-ice na kita, bugnaw nagigis pagpangalagad. Nga dili na ta murag dili na ta madutlan saka dili na ta mabudutlan sa kabugnawon sa pagpangalagad. Kinahanglan na grabe nga kalayo sa Espiritu Santo. Grabe kahait nga espada sa espada sa Espiritu para mabugal, madugmok na siya. Kung daghan kaayo Christian karon nga naa sa frozen level ang pagpangalagad sa Ginoo, pero tinang bugnawa. And God is so sad. Kakalguol si Lord nga katanaw ana. God is reminding us to be awakened, to be out from that level of being so cold sa pagpangalagad sa Ginoo. Nabugnaw na. Nga dasig lang kay mo trabaho. Ang workout sa atong kaluwasan, nagmapugnaw na ta. Hallelujah. And the other positive about snow, because our topic is about snow, kaya natugon na sa pahitabog karon sa talita sa kalibutan. The Australia is grabe ka-init, as in init, ngadlok sila masunog na ang kuan. And then the US, the Russia, grabe na grabe gid kabugnaw. Kanang duha delikado gid siya. Kanang duha ang init kaysa nan og bugnaw kay delikado gid siya. Isaiah 51 verse 7. Oh no, Psalm 51 verse 7. And then Psalm 51 verse 7. 51 verse 7. Psalm 51. Ito ka rin yung maukaban. 51 verse
verse 7. Hinluoy ako pinaagi sa hitsupo, o maputli ako, ugasi ako, ug mahimo akong puti gayud kaayo. Ulang jud ang Bisaya. Aki, ulang jud ang Bisaya. Dili man ang dili kay ko ga kuan. 51 verse 7. Purify me from my sins. Putli ako sa akong mga sala, and I will be clean, aron mahinlo ako. Wash me, hugasi ako, and I will be whiter than snow. Kana. Hugasi ako, aron maputi ako. Maputi ako ayo sama sa snow or navy. That's positive. So, na negative o positive nga message sa snow. Kanina, judgment, karon po, maghidlo na to, magputli na to sa makaputi sa navy. Purify me from my sins. And in Psalm 51 verse 7, and I will be clean, aron mahidlo ako. Wash me, hugasi ako, and I will be whiter than snow, aron maputi ako pag-ayo, aton pa, whiter than snow. In the ESV kay NLT ang ibasa, purge me with hyssop. Hinluoy ako og hyssop. Spiritual bath ng hyssop. And I shall be clean, aron mahidlo ko. Wash me, and I shall be whiter than snow. And then in verse 8, unsa may difference? Unsa may alam kita? Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. So kung mahinluan na ta, warin to, ang atong kalipay is mot nagbabaw jud. Di na ta magulanon. Ang Christian nga malipayon, malinawon, it means naapa ka ng Espiritu Santo. Pero permi na ganita gamukot, permi na taga-reklamo, permi na taga negative ang feelings, negative ang thoughts, muna na sign sa kabugnaon. O sa tao, pag ikabuhi, na sige kabuhi. Kadugay mo buhi na dyan siya. Mabuhi na sa kuan, ligado na. And then another, in Isaiah 1:18, related lang siya ang Psalm 51 verse 7 sa Isaiah 1:18. Sa Isaiah 1:18. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og maghusay kita, bisag unsa kapula ang inyong mga sala, maputi kini kaayo, maputi kini pag-ayo, bisan pa kini dagtong pula, maputi kini sama sa balibo sa karnero. Okay. So, it's an invitation of the Lord. Nga kadtong nabukat na sala, grabe na ang ilang mga sala. Isa before aning nga verse. Gi-invite niya po ni Lord. Makighusay si Lord. Napot siya lupo, napot siya judge. Sa entrono, makighusay siya. Nag-ingon na Ginoon, angari ka mo o maghusay kita, bisag unsa ka pula ang inyong sala sa ato ba dark na kisanan, maputi kini kaayo, maputi unsa ni kaayo, bisan pa kinig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Wala gyapon giklaro dinhi ang dili sa Bisaya gyapon giklaro ato ta sa English diri. Okay. Come now, let's settle this, says the Lord. Though your sins are like scarlet, bisan na inyong sala, dagtong pula, I will make them as white as snow. Wala i-mention kayo ito. Paputi una ko sa makaputi sa niebe. Wala isulod, mintas wala pa judgment. Pag hinulsul na daan, di kay anak na maghinulsul, inig na anay, katalagman. Wala yun na. Gamito na to ang ato puto ug insakto. Once na gitagaan pag chance, grab it. Aron dili na makalilisang ang atong paingnen.
Daghan kaayo mga taong daotan ingana maapil ta. Muna nga kung mag-apil ta sa grupo sa matarong, nakatabang ta sa to, mura tag asin naka-preserve. Pero maapil ta sa mga taong daotan. Ready ta. Mura taga-ready nga, ihukman sa Lord. Ang sayo ni Lord, nanoktok na siya sa Christian sa kuan. Ephesus. O Laodicea. Naana si Lord sa gawas. Nag-enjoy sila sa sulod, nag-enjoy na sila. Murag entertainment ng simbahan. Enjoy na kasi sulod, enjoy yan nila. Pero ang Ginoo nas gawas. Ang presensya ni Lord, wala. Katuwa na si Lord sa gawas. Mura naging mag-entertainment. Ang panibahon. Enjoy sa praise and worship. Pagwali, nangatulog, nagduka, nagluya. Kung na di mailhan, delikado. Sakto, dili. Praise and worship, grabe ka enjoy, grabe gid ka alingas. Alive ka sa praise and worship. Pag word of God na, nangaluya. And that's the spirit of deception. That kind of manifestation is not good and right. Sa grabe hapon, Pastor, tinuod siya na. Kung tinuod ng Espiritu Santo, naghatod di mo og kadasigon sa praise and worship, muhatod na hato magpanimbahon kung gid ka na sa Ginoo. Di kay magluya ng inig word. Amen. Frankly speaking, ingana adyo. Muna, worship team. Everyone. Let's wake up. Wake up. Dili na panahon karon pinipikay. Ang palibot. Dili na maayong mga pangitabo. Dili na maayong talimad mo. Nanginanglan si Lord og mainitong nga mga lagad. Kay aron nga mahimong iyang instrumento nga maka-preserve. Hello. So ingana ang imong sa pulong sa Dios nga makikustay siya, naghatag siya og chance mentras wala pa ang katalagman. Luoy jud kaayo. Hallelujah. Ang ilang mga sakinan nalubong na sa snow, ilang balay nalubong na sa snow. Ang bangko na ingato. Wala sa to. Ayaw ka mo pagtigong paandis kalibutan kaya wala mo kabalukon sa katalagman mo dangan. Wala naghatag panahon, panimbahon. Wala naghatag bahin sa Ginoo. Kung ang Ginoo maningil, wala na gid tayo madawta. Gina-check kita ni Lord every now and then. Are we applying what we have heard, what we have learned, what God has commanded us? Ikay, ganan na tagwali kung pigpikon ta. Pagpa-realize na to sa atong sitwasyon, di na taganahan. Panahon ni Jeremiah, ipadayag ni Lord ang mensahe, sakit kaayo. Dagan na nga suko niya. Pero ang Ginoo nalipay niya nga nagsultis ka matuoran. Nga na gyapon karon ang nakasabot bulakan. God will bless His word. Ipadala niya ang snow, ang hailstorm. Kaya na ay katuyuan, na hinungdan. It's a judgment. Isugo niya. Atod pa sa 147 verse 15 to 18. Isugo niya. E dito ang lugar. Si Lord na po'y magpatunaw. Wala ta kabalog. Ano sa atunawon ni Lord? Kung siya nagbas, no ato. Nagpaayos ato.
Siya na po'y magpahilis ato. Oh, glory to God. Let us pray. Blessed be the name of the Lord. The God of purity. The God of grace. The God of salvation. The God of instruction. The God of creation. Kung sa imong gisugo sa imong mga creation, Lord God, the wind, the fire, the hail, the snow, they obey you as you commanded them to do their functions. Yung nga na sila ka-obedient mo. But sometimes, ang tao nga labaw, pag naiutok, wala ni obey ni mo, Lord, and you are so sad. Forgive your people, O God. Forgive your people for ignoring your words, for ignoring your reminders, O God, for ignoring your commands. Let purity be found among thy people, sincerity, humility. Makita si mga katawan, Lord, dili pagpakaroon ingon, dili pagtarong-tarong apan ang pagkamatarong. Ang pagka maplaho tayon, ang pagkamainampuon, ang pagka masilimbahon, na tinag-anay o Diyos, makita niyo mo sa amoa. That we are after of your presence, after mismong presensya, dili sa mga gasa. After me, yung makaduol sa imong trono sa grasya. Dili after, O Lord God, sa mga gasa. Oh, glory to God. Ikaw mamuhat, O Diyos, sa mata kasing-kasing sa imong katawan. Na imong mga pulong masagdan pag-ayo, O Diyos. That the level of understanding of your people is deeper already, O God. Hallelujah. Salamat, Ginoo. That the core of your message, ang pinakailalom sa mga mensahe, masabtan, Ginoo. Di lang sa ibabaw, but the very core. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Sanctify and bless your words. Sanctify and bless your people. Sanctify and bless the body, your body, O God, the body of Christ. Na makita niyo mo kami, O Diyos, nga matinud-anon, putli, malipayon nga nangalagad kanimo, malipayon nga magkakatag panahon kanimo, para, O Diyos, sa mga pag-ampo, pagsimba, pagdaig kanimo. We know, O God, through your words, that you are just watching us. You are observing us. Nothing is hidden before you, and no one can hide you, O God. Walay makatago ni mo, Lord. Salamat, Ginoo. Dalagon ka sa katapusan. Glory and praises to you, God. Your name is above all names. Your name is holy. You are holy. You are righteous. You are so good and powerful. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's sing the song. I sing your praises forever. You love to hear your people praising you, worshiping you. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Yes, Lord. Hallelujah. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong.
I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. You are holy, Lord. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. You are holy, Lord. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I found where I belong. I found where I